I were to ask you, what is that one piece of evidence that you know you have that will link Zaldico to everything that's happening? Hindi po yung sabi-sabi ha, pisikal, konkretong ebidensya laban kay Zaldico. How will you assess, knowing what you know and whom you think should be held accountable, how would you assess the performance of the ICI? Hindi, ang alam ko lang yung ICI is very deliberate, no? Maingat na maingat sila kasi Carmina, 2 beses ako napunta diyan, di ba? Maingat na maingat sila, mabusisi sila sa mga tanong. Ang impression ko is mukhang gusto nila talaga kompleto yung ebidensya bago sila mag-file ng kaso. Yan ang impression ko, no? Pero na-realize ko din na may mga kailangan silang additional powers, no? That's why I filed the bill strengthening the powers of the ICI, no? Number 1, binigyan natin sila ng contempt power, di ba? Kasi wala silang contempt power, so binabali, wala lang. Katulad mo, si Zaldico 2 beses na inimbitahan, hindi man lang nagpunta, hindi nga naman sinagot yung sulat nila, no? So, yun, number 1, contempt powers. Number 2, binigyan natin sila ng power to file a whole departure order. Number 3, binigyan natin sila ng power to sequester and to file for sequestration and hold of assets, no? Para hindi nalalabas yung mga assets, pareho nung nangyari doon sa mga eroplano ng Misibis, no? Na alam naman natin yung Misibis kay Congressman Zaldico ulit yun. So nailabas yun. So yun ang nagpapatunay, wala talaga siyang balak na bumalik dito, no? Of course, sinasabi na naman ni nung abogado niya na magkaiba yung Misibis doon sa kay Zaldico. Kung magkaiba yun, bakit nilabas yung mga properties na yun, no? Bakit dinala sa Malaysia? So makikita mo tugma yung galaw ng mga korporasyon doon sa personalidad ni Zaldico nang ang isa lang ang pinapakita na wala siyang balak na bumalik dito. Sabi mo kanina that it's very easy to put the pieces of the puzzle together. Pero ganun ba talaga kadali? Or what would be the evidence to prove that these are all connected? Ang sinasabi ko, Carmina, takot silang harapin. So kung takot silang harapin, yun ang nagpapatunay na malakas yung ebidensya. Otherwise, sino ba naman tao ang papayag na ikaw ang pag-iisipan, ikaw ang pagbibintangan nang hindi mo man lang ididepensa yung sarili mo? Di ba kung talagang inosente ka? Di ba? I mean, common sense. Sino man tao papayag nun? Inaakusahan ka, ayaw mo man lang depensahan yung sarili mo. At yung ginagawa mo, kabaligtaran. Hindi mo sinasabi kung nasaan ka. Yung assets ng supposedly, diniklaim na kumpanya na hindi na siya involved, lumabas ng bansa. Makikita mo, isa lang yung galaw. Tapos yung 2 tao, yung si Paul, tsaka si, Mark, no? Hindi rin nagpapakita. At ang rumor, kasama niya. So ano ibig sabihin nun, di ba? Ibig sabihin, kitang-kita naman natin kung ano yung ginagawa niya. The lawyer also made a mention of, in so many words, trial by publicity, ilabas ang ebidensya, wag lang itong sabi-sabi. Kayo po, kung kayong tatanungin. Nakita na kita, nadidistract ako nung hindi kita makita yan. Okay. Bakit? Ano nangyari? Ano nangyari? Mali yung Zoom ko, hindi ko na-press yung kita-kita, kaya parang nadidistract ako, wala akong kausap. Anyway, ayan, kausap mo talaga ako. Okay, so yung sinasabi na wala tuloy ako, yung sinasabi ni Attorney Rondain, lahat ito, sabi-sabi lang, lahat ito, ilinalabas lang sa publiko. Trial by publicity, that's what he's saying. But if I were to ask you, what is that one piece of evidence that you know you have that will link Zaldico to everything that's happening? Hindi po yung sabi-sabi ha, pisikal, konkretong ebidensya laban kay Zaldico. Okay, number 1, sinabi ko may insertion, di ba? At the beginning, hindi ko masabi sa inyo kung ano yung kapalit ng insertion. Okay? Ngayon, nung nag-testify si District Engineer Alcantara, sinabi niya na yung kapalit ng insertion ay 20% noong year 2020, noong unang taon, at nung sumunod na taon, naging 25%. No? Sinabi ni Engineer Alcantara na dinideliver niya yung pera doon sa kay Paul at kay Mark, either sa Valle Verde or doon sa
Horizon Sa condo. residences sa Shangri-La BGC, no? Mm. Yung direct testimony ni Engineer Alcantara. Sinabi ko rin sa isang interview na in the year 2023 for the 2024 budget, meron kasing mga proyekto sa Navotas na partially funded na lang. So gusto ko mapondohan ng buo para hindi na mag-intay ulit ng isa pang taon at 2025 mapondohan. May nilapitan ako, sabi ko baka pwedeng pondohan na to ng buo. Ang total nito 200 million para hindi na mag-intay ng isa pang taon, no? So ang sagot sa akin after a few weeks pwede, kaya lang may 10% taripa, kaya lang discounted daw yun, kaya 10% kasi may 50% discount. So it shows na talaga may 20% taripa yun, no? So talaga At kanino pupunta? Sino yung kinausap nyo po at kanino daw sabi ko pupunta? kasi kausapin, okay, isasabihin ko yan pag lumabas na si Salvi ko, di ba? Titignan natin muna. Kasi siyempre ayaw din natin na paghandaan nila, no? So may nilapitan ako, kasi ayoko siyang kausapin, no, directly, no? So may nilapitan ako, sinabi ko na wini-request ko nga na madagdagan. Ang sabi, after a few weeks bumalik sa akin, okay na, nakausap na si Salvi, may tarifa yan. So ano pa bang hinahanap nating ebidensya, liwaliwanag ng ebidensya? Again, kung yung abogado ay naniniwala doon sa innocence ng kanyang kliyente, ang number one payo ng abogado is sagutin natin yan para matapos na to dahil wala ka namang itinatago. Pero kung ginagamit na dahilan o palusot yung security threat, makikita natin na maliwanag na takot silang sumagot. As I mentioned a while ago, it was you and the former Senate President Cheese Escudero who first brought out the name of Zaldico, and even the former Speaker, Martin Romualdez. The former Senate President has been taking a hit for all the reasons that we know, if you just look at the news cycles. But when you look at what's been happening to you, it's relatively quiet. How would you disabuse Tinitira din ako, di ba? How would you disabuse the minds? Ito lang po. Sinasabi kasi na iba, Congressman Tiangco, parang hindi kasing lala. As if that's the benchmark. Pero ito ang tanong. Kasi there are those who think that you're sort of being spared because of the ties that bind, because your wife is the president's cousin. So, what do you say to that observation that you're sort of being spared because of these ties? No, I'm not being spared. Look at tinitira din ako. Carmina, no? Hinahanapan ng kung anong issue. Pero, totoo itong sinasabi natin, anong magagawa natin, di ba? At nakita natin talaga na yung resulta nung ginawa nila, masama ang resulta dito sa mga proyekto, no? So, I'm not being spared, Carmina. I'm not being spared. I mean, I just don't mind it. I think that's the attitude I've always been taking, di ba? Kung tinitira ako, hindi ko lang pinapansin. Siguro, yun yung, hindi ko lang, basta yun lang, hindi ko lang pinapansin. Hindi ko pinapansin It doesn't affect me. I don't mind it. Because, even if you're doing the best that you cannot expect naman everyone to like you, di ba? And these people have resources, di ba? I mean, ang daming resources niyan. Di ba, I think it was in your interview na sinabi ko na yung tumitira pa sa akin, doon ko pa nakilala sa townhouse ni Speaker Martin Romualdez, di ba? So, paano sasabihin na hindi ako tinitira? I think it was in your interview also na sinabi ko yun. Kaya lang, hindi ko talaga pinapansin Congressman, while we're talking about this, the devastation in Cebu is just really something that's, breaks the hearts of many. And as we speak, the country is preparing for yet another storm to enter the Philippine area of responsibility. How would you reconcile the billions, maybe even trillions lost to these flood control projects, and then you look at the devastation, the destruction that happened in Cebu? Hindi, talagang we have to make an audit, no? We have to make an audit. Okay, yung sa Cebu, bakit ba nangyari yun, di ba? Nag-fail ba yung flood control projects o meron pa bang mga flood control projects na
hindi pa tapos, no? Wala akong dinidepensa, Carmina. Pero ang flood control project, minsan, o kadalasan, ginagawa yan by phases and by stages, no? So, ang nangyayari, ang isang flood control project, hindi naman mapapakinabangan kung hindi tapos yung buong proyekto, no? For example, let's give an example na madaling maintindihan, no? For example, isang buong kalsada, lalagyan ng drainage system, no? Minsan, hindi matatapos ng isang buong taon. Ngayon, kung kalahati lang ng kalsada ang nalagyan ng drainage system, babaha pa doon. So, kailangan natin tignan kung alin yung anong cause ng baha. Hindi ba tapos yung flood control projects o hindi ba nakayanan or substandard ba yung flood control project or ghost ba yung flood control projects. Yun ang mga dapat nating araling mabuti. Balikan lang po natin yung sinabi nyo kaninang may nilapitan kayo dahil nga meron kayong proyekto sa Navotas that you wanted to be done, no? Nung sinabi po sa inyo na, there's going to be a cut, what then happened? Sabi ko, wag na lang. Sabi ko, wag na lang kasi hindi ko kaya yan sabihin dun sa district engineer ko. Isipin mo ako magsasabi sa district engineer. Hindi, parang parang isipin ng district engineer para sa akin yun. Wag na lang. So hindi natuloy yung sa akin. Okay, let's go back to how we started Zaldico and what his lawyer claims to be his innocence in all of this. Ang sinasabi niya, eventually in the course of that interview, he said that he can categorically say, number one, that his client is innocent, and number two, that his client will be vindicated. Pero ito ang tanong, Congressman Tiangco, will Zaldico be eventually declared innocent or found not guilty because he really is not guilty, or because he got the services of a good lawyer? No, I don't think he will be able to be declared innocent dito sa cases na to, no? First of all, kung hindi siya uuwi, paano siya sasagot sa mga kaso? 'Di ba? So in absentia, matutuloy yung hearing, hindi declare na guilty siya, no? So hindi ko alam kung ano yung sinasabi. Sa tingin ko, the lawyer is just trying to find ways to explain his absence, no? They're trying to find ways to explain yung hindi niya pag-uwi. Pero no explanation will be accepted kasi ang liwa-liwanag, di ba?